Samantala, ang kasama natin, nasa linya natin, ang Program Manager ng BARM Climate Conflict Action Asia na kasama rin natin na nagmo-monitor sa mga nagaganap ngayong halalan, si Miss Phoebe Adorable. Phoebe Adorable, ang Program Manager ng BARM Climate Conflict Action Asia. Ma'am Phoebe, magandang hapon po. Si Yuel at si Rose po ito ng DZRH. Yes, magandang hapon, Yuel, Rose. Apo, ma'am, kamusta po ang ating monitoring so far? Ngayon meron na lang tayong kulang-kulang 6 na oras. Yes, oo. Ngayon, maigting namin minomonitor ang botohan sa Bangsamoro, no? Sa aming critical events monitoring system, ngayon na ang naitala na nating death sa BARM since May 1, no? Naka-21 na yung tally natin ng death. 21 since May 1. Oo, since May 1. Sa 21 na to, 5 ang nangyari ngayong araw, May 12. Sa 5 na to, 3 sa Basilan at 2 sa Lanao del Sur. Yung sa Basilan, ma'am, Yes. Anong update po natin doon? Sa Basilan, yung 3 supporters ng isang political candidate ang namatay on the spot nung may inambush na aspiring mayor sa Haji Mutamad sa Basilan. 3 hours bago nagbukas ang polls. 2 a.m. ito nangyari, no, Yuel? May convoy na na-ambush. Tapos 3 supporter ang namatay on the spot sa Basilan. So meron na hong initial, ma'am, kung sino yung tinitingnan na nasa likod ng mga pag-ataking ito? Yun ang mahirap nating maitugon pa sa ngayon, no, Yuel. Pero talagang minomonitor natin yung mga nangyari kasi bukod sa Basilan, no, ang isa pa namin talagang minomonitor na tinitignan ngayon sa Maguindanao del Sur, mainit, doon talaga maraming mga insidenteng nangyayari since the weekend pa lang, no. Nakapagtala tayo ng mga grenade attacks, ilang mga grenade ang sumabog sa Sharif Agwak at sa Dato Paglas, ano? At marami na rin na-displace, nasa 150 na katao na ang na-displace sa Maguindanao del Sur dahil sa mga armed clashes sa lugar na ito. Sa Cotabato City, yes. So go ahead, ma'am. Go ahead po. Sa Cotabato City naman, may mga na-report din tayong shootouts at brawls na nangyayari sa polling sites mismo, habang sa Special Geographic Areas at sa Lanao del Sur, may mga nakikita tayong unauthorized blockade sa mga road, may mga nahaharang na mga kotse, marami na rin ditong naitatalang malfunctioning ng ating mga automated counting machines na nagkukos sa mga delay. At marami na rin riots at away ang nangyayari dahil sa mga alleged flying voters dito sa SDA. Habang sa Lanao del Sur naman, nabanggit ko nga kanina, meron ng 2 naitalang namatay dito ngayong araw at marami ding mga insidente ng stone throwing at mga warning shots na pinapaputok sa ilang mga precincts din sa Lanao del Sur. Pero ma'am, yung 21 na binabanggit po natin, all in all yun, mula May 1, pero yung 5, yes, ito po yung nadagdag ngayong araw. Ngayong araw ng halalan. Ngayong araw, tama. Historically speaking, Ma'am Phoebe, talaga bang ganito sitwasyon lagi sa tuwing ganito, sasapit yung halalan, compare lalo na nung pong 2022 election? Actually, Yuel, no, ang pinaka-deadly kasi so far na naitalang election sa Bangsamoro before this one is yung BSKE barangay elections noong 2023. At yung numbers naman natin noong 2023, simula July nung filing ng candidacy hanggang October nung mag-close yung polls, 165 ang naitala nating namatay noong 2023. Tapos nung election day mismo, 11 ang namatay dun sa count na to. This was in 2023, no? Ngayon namang 2025. Oo. Ngayon namang 2025 elections, since October na filing hanggang today, 239 na ang naitalang namatay. Habang yung election day na, 5 na as of ngayong 12 noon.
Opo. Meron ho bang sa kanila hong mga sa naitala nyo po na nasawi ngayong araw, meron ho ba doon na incumbent o kandidatong nakakandidato So ho far, ngayon? Oo. So far, merong sa Alanao del Sur, isa sa namatay ay candidate for municipal councilor Ayun at nga. kapatid ng isang barangay chairman. So dalawa, isa candidate ng At isa kapatid. isa kapatid. Yan sa Lanao del Parang Sur. related pa rin talaga Isa sa kapatid. politika lahat, ano? So Ma'am Phoebe, sa inyo pong pagtaya, Yes, so, magiging kamusta yung magiging sitwasyon pa ngayong may nalalabi tayong mga 6 na oras? Kailangan talagang bantayan na maigi, no? Lalo na sa Dato Odin Sinsuwat sa Maguindanao del Norte, no? Kung saan ito po yung isa sa mga municipals na unang nai-put under COMELEC control dahil nga Yes. maalala natin dito din nangyari yung namatay na election officer at ang kanyang husband nung March pa lang. Ngayon, as of 1 p.m., nakuha namin ang report sa field na hindi pa rin sila nakakaboto kasi hindi pa natatanggap yung election paraphernalia dito sa lugar na to. Yun nga yung report, ma'am, na hanggang anong lugar nga ulit yung Rose, yung nire-report kanina ni Jundi Makutak sa Dato Sinsuat. Dato Sinsuat, Maguindanao. Hanggang ngayon, ma'am, wala pa rin. Wala ano? pa rin. Nag-aalisan na, nag-uwian na yung nag-uwian mga na. botante. Oo. Yes, exactly. Oo. So ngayon, ang talagang tinitignan talaga natin, no, na habang ngayong araw na nangyayari na yung election, parang yung mga voters natin sa Bangsamoro, kailangan nilang mamili kung makakapag-exercise ba sila ng vote or pipiliin na lang nilang maging safe. At kumbaga parang maiisip natin, no, ano ba talaga yung integrity ng ating vote at yung totoong free will and free participation ng ating elections ngayon kung ganyan ang sitwasyon ng ating mga voters sa Bangsamoro. Tama, ma'am. At nasabi niyo po yan, nasa inyo po pagkakataon ngayon, Ma'am Phoebe, para sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon dyan sa Barm Region na mahikayat pa kung ano yung choice nila ngayon Ang mga na botante. Na mag-antay pa hanggang dulo. Meron pa tayong 6 na oras. Yes, napaka-importante talaga hanggat maaari. Pero hindi rin kasi natin sila masisisi na ganito na yung sitwasyon na meron talagang mga nai-injure at namamatay surrounding the precinct. Right po. Maraming salamat po, Ma'am Phoebe. Makikibalita po muli kami sa inyo maya-maya at sana wala nang any untoward incident na mangyari pa sa mga nalalabing oras ng eleksyon. Maraming salamat at ingat po, Ma'am Phoebe. Thank you. Ingat din po sila. Si Ma'am Phoebe Adorable ng BARM Climate Conflict Action Asia.